childhood ko, lumaki ako sabi ko nga, walang parents. Dahil ang mga magulang ko nagkatrabaho sa abroad, OFW sila sa Japan. So, after kong ipanganak ni mama dito sa Pilipinas, doon kasi ako, made in Japan kasi ako mga ginawa So, medyo matibay na konti sa mga bashings. Ayan. Pero, bakit dito ka? Okay, sige, go ahead. Tuloy mo. Kasi wala silang papel noon. Okay. So, di ko alam kung ano ba nangyari. Sabi, mas mahal daw kasi mga anak sa Japan. Yeah. Complicated. So, inipit daw ako ng nanay ko sa seatbelt para hindi mahalata na buntis siya para makalipad siya pauwi dito. Tapos dito ako pinanganak. Okay. So, yun. Dito. After 2 years old ako, iniwan ako ng nanay ko. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Amen. Lord Jesus, we are so thankful, grateful for this day. Maraming salamat po kay Brother Rick sa pagkakataong ito na ma-interview namin siya. I believe, Lord, that this will be a blessing for all of us sa mga isi-share po ni Brother Rick. And we believe, Lord, that you will touch the heart of those people na makakapanood po ng interview na to. Lord, I believe this is your divine appointment with us right now, and you will speak to us through the life of Brother Rick. May you cover him with your most precious blood. And we also ask for the special protection of our Blessed Mother, Our Lady of Guadalupe, and to our spiritual father, Saint Joseph. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Welcome, Brother Adrian. Brother Rix, the seminarian. Thank you for having me. Wow. Right. So finally, di ba, na-interview din kita. Actually, nakita mo yung na-message ko sa'yo, matagal na yun, parang 2021 pa. Ay, oo. Oo. Medyo sabi ko, Tagal na, 4 years ago. Brother Rix, medyo suplado eh. 4 years ago pala. Yeah. Or siguro sa dami ng Oo nga, sa may dami message sa'yo. message. Oo. Well, nagsisimula pa rin naman ako kasi noon. So, parang di ko pa masyadong na-entertain yung mga messages. Yeah. Pasensya na, brother. Okay lang eh. Kasi actually, Ito na yung divine appointment. naiintindihan ko yun kasi, di ba, parang dun time na yun talagang grabe yung bigla ka nakilala eh. Oo nga. Dahil doon sa ginawa mong mga vlog about apologetic. Apologetic. Especially sa mga ibang sekta, di ba? Oo. Talagang Sekta. dami mong Ipagtanggol. naging best friend nun. Oo. Okay. Kamusta ba yun? Ano ba yung unang mong ginawang vlog? Una kong ginawang vlog, actually, 2018 yun, hindi pa ako seminarista. Nakikita ko yun sa YouTube. Yung Pinoy Catholic vlog. Yeah. Ang episode lang yun na 18 minutes ang haba. Una yung about defending the statues. Yeah. Napanood ko yun. Kulto. So, pangalawa yung how do we really worship as Catholics. Yun, dalawa lang na yun. Yun ang nagsimula sa pag-vlog ko. Yeah. Kasi nakikita, di ba dati, wala pong di pa gano'ng sikat ang YouTube. Puro mga vlogs lang na mga secular. Wala pa. Yeah. Kahit ikaw, wala ka pa noong 2018 or meron. Yeah, ano pa lang ako doon? Mga walang kwentang vlog. Di ba? Parang wala pang Catholic masyado. Sabi ko, why not make a Catholic vlog? Pero si Father, yung sumalangit na Father Lucian, wala pa ba siya nun? Hindi ko lang din masyadong kilala din siguro. Hindi ko pa rin masyadong na-encounter ng mga panahon na yun. So, baka wala pa din. Okay. 2018. Paano ka namulat sa apologetics? 2016, nasali ako sa isang grupo, yung mga debate, INC, debate ng Catholic, yung mga ganyan. Groups ang uso yun. Sa Facebook. Hindi kakala ko sa bigla ko na-add sa mga Facebook group. Siyempre, debate, ako yung patuhan ng mga kaibat, patuhan naman ng arguments. So, doon, nasanay ako mag-engage, makipag-engage, research, engage. So, nakipagsagutan ka? Nakipagbardagulan din ako noong panahon na yun, 2016-17. Ginagamit mo yung Facebook mismo? Facebook mo mismo? Noon. Kasi bago na nga yung Facebook ko, kasi nga, marami ring harassment mga panahon na yun. So, dahil nga sa makikipagdebate, mahirap din kasi alam ko siguro naranasan mo na yun na i-attack ka kahit minumura ka, ganyan. Nagpalit ako ng account.
Dahil sa, Dahil sa mga ano ba yun? Dahil sa peace of mind? Oo, ganyan. Ah. Self-mind or panibagong environment. Ah. Minsan, dahil din sa mga siguro personal issues na rin. Okay. Personal, mga relative, ganyan. Sa mga classmates siguro. Basta, Ah. minsan kailangan natin mag-iba ng account eh. Right. So, dahil doon kaya ka namulat sa apologetics. Pero during that time, nagsiseminarista ka na ba? Kakalabas ko nun from philosophy stage ko sa seminaryo. So, after kong gumraduate ng philosophy, lumabas ako, nagturo ako ng philosophy sa isang university. Sa panahon na yon, doon ako na-engage naman sa apologetics. Why? Why apologetics? Ang dami na kasing sekta eh. Na-expose, hindi lang ako na-expose doon sa grupo. Bata pa lang ako kasi wala akong napapanood ng mga Catholic defender sa TV. Okay. Puro napapanood ko Iglesia, Eli Soriano, yan. Hanap ako ng pare. Wala akong makita. Ay, di ba naabutan yung kay Bishop Bacani na ipagdebate siya? Wala eh. Sa TV, wala. Nakikita ko Eli Soriano, UNTV, Iglesia. May nakita man akong Katolikong pare. Pero English, hindi ko maintindihan. Bata ako. So, kaya ako exposed din sa mga ibang sekta. Okay. Pero bago natin mas palawakin yan, brother. So, curious lang ako, ano ba yung, ang buong pangalan mo is Enrico Macrohon Jr. Enrico Pasalo Macrohon Jr. Oo. Junior, yung wishes nakuha mo sa father mo. Actually, nakita ko nga yung post mo nun, and condolence, brother. Thank you. Yeah. Ilang taon ba? 2 years na. Magto 2 years na. 2023 yun eh. 2 years na this October. So, salamat nga pala sa mga nagpadala ng tulong. Prayers. Paano ka ba lumaki nun, brother? Curious ako sa kabataan. Childhood ko, lumaki ako sabi ko nga, walang parents. Dahil ang mga magulang ko nagkatrabaho sa abroad, OFW sila sa Japan. So, after kong ipanganak ni mama dito sa Pilipinas, doon kasi ako, made in Japan kasi ako eh. Mga ginawa eh. So, medyo matibay na konti sa mga bashings. Ayan. Pero, bakit dito ka? Okay, sige, go ahead. Tuloy mo. Kasi wala silang papel nun. Okay. So, di ko alam kung ano ba nangyari. Sabi, mas mahal daw kasi mga anak sa Japan. Yeah. Complicated. So, inipit daw ako ng nanay ko sa seatbelt para hindi mahalata na buntis siya para makalipad siya pauwi dito. Tapos dito ako pinanganak. Okay. So, yun. Dito. After 2 years old ako, iniwan ako ng nanay ko. Si Papa naiwan doon kasi hindi siya pwedeng umuwi kasi TNT siya. So, pagmulat na mata ko, wala akong nadat ng tatay. Nanay lang. Pero after 2 years din, umalis siya. Iniwan ako sa tita ko. Napinasa naman ako sa lola ko. After mga 6 years old ako. At yung lola ko na ang nagdadala sa akin sa simbahan. Kasi member siya ng Mother Butler. Sorry. Mga nangungurot? Oo, nangungurot. Yung mga... Ayaw maingay, diba? Oo, ayaw maingay. Pero sila din maingay. Sa Mother Butler. Huwag nyo ngapakan yung mirror, ha? Oo, kanya. So, na-expose ka doon? Na-expose ako sa simbahan. So, para ako naakit sa mga santo, sa mga stained glass, sa tugtog ng kampana, organ, sa Parañaque, liturgy, sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Ang papa ko ay taga Nueva Ecija talaga. Okay. Mama ko naman ay taga Visayas, Leyte talaga siya. So, doon sila nagsettle sa papa ko sa Nueva Ecija. So, doon yung aking childhood setting. So, namulat ka na sa mga religious activity? Oo, dahil sa lola ko, dinadala ko. Para bang akit na akit ako. Parang inaakit ako ng Diyos. Dahil gandang-ganda ako sa mga rebulto, sa mga stained glass, gandang-ganda ako sa misa, yung boses ng pare, ang ganda ng boses. Pag kinakanta niya yung misa. Kasi noon, pare namin, sinachant niya yung mga prayers. Nice. Mga consecration, toxology, lahat. So, as an innocent child, talagang na-attract ako doon sa mga ganong scenario. Sabi ko, balang araw, gusto ko maging katulad niya. So, bata ka pa lang gusto mo na magpare? Bata pa lang ako gusto ko na magpare. Gusto ba yan ng magulang mo? Gusto ko talaga. Sila, gusto nila?
Nung una ayaw ng tatay. Ikaw lang bang only child? Or, 4 kami. okay. Mga 3 ako. Mm. 2, nag-asawa na. Mm. Isa nagtatrabaho. So ako, Mm. nag-aaral ako dito. Okay. So, bata ka pa lang na mulat ka sa simbahan. Buti hindi ka na-turn off yung mga, syempre, masungit, ganun, or Hindi naman. hindi ka nakakancel ng mga bata ka. Hindi naman. Mga tao Actually, mabait ang mga nakasalamuha ko. Ah. Noong una. Ano? Noong una. Pinapamerienda ka pa. Okay. Sa choir ako na nahatak din eh. Grade 3 ako. Nagkakanta ka. Nahatak ako sa choir. Ang punteriya lang namin ng pinsan ko, merienda. Okay. Pagkain, kasi ang sasarap ng merienda ang hinahanda. After Simbahan. ng choir. Practice. Okay. Yun. Punta lang kami doon, makikipractice. Pero gusto namin yun yung pagkain. Pagkain. Pero kalauna nagustuhan ko na rin. Yung mga pinsan ko nawala na. Ako na ang natira. Sila yung nag-aya, sila yung nawala, ako yung natira. Nice. So, ano yun, lahat talaga nakikita mo, wala ka nakikitang pangit during that time. During that time, wala. Kailan nagsimula yung... Nung ako na yung naging president ng choir, organist. Sa Organist slash mismo doon sa parish. parish ng barangay parish namin. Okay. Simpleng parish. Siyempre, may mga conflict na, ganyan. So, yun. Na-disappoint din ako kasi kasama simbahan tayo, tapos nagkakagulo tayo. Right. May ganong senaryo naman. Chismisan. Chismisan, may mga siraan din. Of course, kasama yan. Kahit sa si St. Paul, di ba, pinagsasabihan niya yung mga taga Corinth or taga Efeso. Basta, mga ganyan eh. So, nung time na yun talagang stick ka pa rin na gusto mo magpare. Pa rin. Gusto magpare. Pero, di ka ba na-expose sa mga bisyo, kalokohan? Hindi naman. Bilang bata? Oo, bilang bata, sa school, Na-spoiled ka ba ng lola mo? spoiled naman. Sinusubuan pa rin niya ako hanggang grade 6 ako. Oo. O yun, kung na-spoiled ka, di syempre medyo pasaway, di ka naman naging... Pasaway ko lang, siguro nga. Dahil kasi nabubuli ako nung high school, nung elementary and high school, sa school. So, nabubuli ako na. Sa bahay ako gumaganti. Ang mga pinsan ko, parang pasaway ako. Gano'n. Ako yung boss sa bahay, ganyan. Okay. Ako yung nasusunod. May laro kami, gusto ko ako yung... Kasi sa school, parang dinubuli doon ako. Gano'n. So, Dahil sa school, parang holy-holy ang datingan mo. siguro, parang... Sa your father. Nung high school na. Dahil ang tawag sa akin, ganyan. Pumasok ka ng seminar. After high school. Hindi ka mismo high school. Yes. Ano nang reaction ng magulang mo? Noong una ayaw pumayag din naman sila. Basta si mama naman support yan eh. Kahit anong punin kong course, sabi niya support niya ako. Yeah, so, kasi di ba, sabi mo nga lumaki, ilang years mo silang hindi nakasama? Yung mama ko, after 2 years na ako ipanganak, 2 years old ako, bumalik siya ng Japan. Bumalik siya dito, grade 3 ako. For good na yan. 7, 8, 9, 10 years old ako. Bumalik siya dito for 3 months lang. Bumalik niya siya sa Japan. So, work pa kasi siya. Okay. So, ano yung experience mo during that time? Na lumaki ka ng... Walang Siyempre, iniisip ko na kung nandito lang sila, puo ako. Kasi, mahirap kaya yung wala kang kasamang nanay at tatay na lumalaki. So, I understand those children, mga youth na walang mga magulang na gumagabay. Mahirap kasi hinahanap mo yung pagmamahal ng mga magulang mo. Yeah. Parehas pa yun. Oo, hinahanap mo na kapag may problema ka, may matatakbuhan ka, o kaya pag may nangaaway sa'yo, merong magtatanggol sa'yo, may masusumbungan ka. Wala akong ganun. Kahit sa lola mo? Sa lola ko kasi, kahit mother butler yung sabi mo nga, nanguwurot yun. So, hindi ako pwedeng magsumbong sa kanya. Kasi, ikaw pa rin ang may kasalanan. Parang ganun siya. Okay. Hindi makapag-open. Tough ang lola ko eh. Lola ko. Hindi siya yung affectionate. Ano lola mo sa side ng father? Papa ko. Okay. So, kinikim-kim ko yung mga pambubuli sa akin. Kaya, minsan, shy type ako. Ngayon ko na lang din na-develop yung pag-extrovert ko. Elementary high school talaga. Mahihayin ako sa ibang tao.
Yan, nagulat nga ako. Sabi ko, ito ba yung Rix na nakikita ko sa mga vlog? Kasi di ba parang Oo nga. Sa sa vlog, vlog parang okay lang. very ano ka? Aralan kayo maraming mga ganyan na artista. Wow, artista. Mga celebrity na pagdating sa personal, Big Soto, di ba? Si Vic Soto. like LB, Na, ito eh. ang gaslaw-gaslaw sa camera, pero Mm. sa personal, tahimik sila. Yeah. Siguro ganun din yung ako kasi yun, kaya kong mag-ano sa camera kasi walang tao. Pero pag marami ng tao, mahihayin na So parang doon mo na-express yung sarili mo Oo. pag mag-isa ka. pag mag-isa ako. Kasi wala namang tao. Camera lang kaharap ko lang mag-isa. Kahit magkagaslaw ako. So nung lumaki ka ng mag-isa, did you question God during the time? Kahit di ba gusto mo magpare, so parang lalas ka kay Lord eh. May mga times na gano'n. Mm. Bakit po wala akong kasamang magulang, ganyan. Pero pinaparamdam noon, mga panahon pinaparamdam ni Lord na hindi naman pa rin pala nagkulang. Kasi pinaprovide naman na lahat. Yeah. Yung presence niya, presence ng lola ko, yun, mga pinsan ko, may mga klase din ako. Tsaka kung babalikan ko, ngayon, binabalikan ko yung mga klase ko. Hindi naman daw nila ako nakitang nabully. Parang na-invalidate ako. Pero kung iisipin mo nga, Ano bang bullying ginagawa? minsan physical, verbal, mga ganyan, makasar, gano'n. Pero sa akin kasi as a sensitive person, Right. nasasaktan ako noon. Pero yung pala, oo nga, no, siguro masyado lang ako naging sensitive Yeah. ang mga panahon na yun. Kasi, saka parte ng kabataan talagang maranasan na yung gano'n. Ngayon pa lang din nare-realize. Dati ko naman ini-invalidate yung mga talagang nabully. Kasi may mga case naman na sa bullying, may mga nagpapakamatay talaga. Right. Ay, lalo na ngayon. Very soft ang mga Kaya na, kabataan ngayon. Diba? Parang validation, puro validation, solution dapat. likes. There. Diba? Hindi mo pinansin. Positive affirmation. Puro ganyan. So, mahinas pa rin ang kabataan siguro sa ngayon. So, ikaw medyo borderline ka pa eh. Oo. Hindi ka pa yun talaga doon sa... Gen Z. Hindi ka pa masyado doon sa social media era, di ba? Nagsimula na ba yun yung panahon mo? Nung kabataan ko, wala pa. Kailan lang din. 2016 nga lang ako nakahawak ng smartphone. Oh. Yan. So, tapos, paano mo parang nabalidate sa sarili mo na tinatawag ka ni Lord talaga sa pagpapare? Ang mga factors niyan marami eh. May kinonsult ka ba? May kinausap ka? Kasi sa totoo lang lagi ako nagdadasal noon parang sobrang lapit na lapit ako kay Lord. Elementary, high school. Tandaan ko pa nga kapag nagpe-pray lang ng bless us O Lord, talagang nakapikit pa ako. Kapag recess, kaya yung mga kaklase ko pinagtatawanan ako. Tapos inaasap, binabatukan ako minsan, tapos pinapahulaan kung sino. Kasi nakapikit ako noon. So ganun ako kapayos noon. Grade 1, grade 2, elementary pa lang. Nice. Feel ko na talaga na tinatawag ako sa pagpapare. Oo. So, nung nagsimula ka na sa pagiging seminarista, ano yung na-experience mo sa loob na hindi mo na-expect? Kala ko mga anghel yung mga tao doon, mga santo, kahit yung mga pare, mga santo, yung mga seminarist ng anghel. Yun ang in-expect ko. Siyempre, mababait lahat. Makakatakas na ako sa magulong mundo. Makakatakas na ako sa mga evil, di ba? Of the world. Pero pagpasok ko, hindi na meet yung expectation na yun. Kasi nga, tao pa rin naman sila. Hindi sila anghel, hindi sila santo. Kasi hindi yun lang, need seminary din yan. Nasa mundo pa rin tayo. Kahit mga pare, mga seminarista ay taong nagkakasala. Taong masama. Just lang ang mga totoong mabuti, di ba? Right. Nagpapakabuti lang. Dumadaan pa rin sa proseso. So, yun ang naranasan ko na hindi ko in-expect. Na kahit pala, mga pare, mga seminarista, nagkakasala din. Hindi rin perfecto. Hindi rin anghel, hindi rin santo. So, dumating ka ba sa point na parang pinagsisihan mo yung pumasok ka sa seminary? Dumating sa point
bakit pa ako nandito? Bakit pinasok ko pa to? O kaya bakit kinensyon ko na si Lord nun? Towards the end na. Kasi na-disappoint nga ako talaga ako sa mga pare, sa mga seminarista. Pare talaga. Na-disappoint ako. Kasi na-expect ko, mataas ang expectation ko noon. Dapat merciful ang mga pare, compassionate. Wala dapat paring masungit. Wala dapat paring... Ilang salita ang word. Yun. Wala dapat ganun. Pero nararanasan tayong ganun. Pero, doon ba't... Tapos, may point pa na parang gusto na akong palabasin. Palabasin ng seminaryo. Ng pare. Ganyan, oo. Palabasin ng pare. Ganyan. Pero, dahil sa thesis ko hindi ko na i-elaborate, pero gumawa ako ng thesis, bullying in the church, in the context of the church. Bullying. May natama ang mga pare. Parang may hugot ka nun, Oo, parang may hugot, di ba? So, yung bullying in the context. Bakit naman yun? Yun yung personal experience ko. May personal facts. Paano mo siya dinepend? May acting, ano? So, of course, may mga basis tayo yan. Di ba? Arguments, philosophical arguments. Okay. Ginamit ka na si Emmanuel Levinas, French Jewish philosopher. Okay naman, defend ka naman ng maayos. May mga instances na gano'n. Na-question ko ba, kung papaalisin mo ako, Lord, dito sa seminaryo, mo pa ako pinapasok, kung papaalisin mo lang din pala ako. Tapos parang ayoko na. Dumating sa point na mga gano'n. Kung 1 to 10, anong number ka, sure ka talagang ito na talaga. 10 as in, talaga. Hindi natin masabi kasi parang kung ako... Di ba naghahati yung gusto ko rin marriage? Mag-marriage. May ganun bang points? Meron din siguro. Si Lord din pero open naman kasi ako kung hindi ako maging pare. I am open to starting a family. Di ba? Hindi yung pare na lang ako pag di ako naging pare. Wala na ako. Gulo ng mundo ko, wala na akong pag-asa. Pwede pa naman tayong mag-start ng family or hindi man, pwede ka sa single blessedness. I'm open to other paths of vocation kung hindi man ako talaga tawagin ni Lord sa pagpapara. So masasabi kong kung 1 to 10, si Lord lang makakaalam. Pero dahil nandito na ako, patapos na ako, susundin ko na lang kung ano yung tawag ni Lord. Nagkaroon ka ba ng girlfriend sa labas? Girlfriend? Parang wala. Nasa loob ka na? Okay. Bakit? Hindi. Uy, may kilala ako. Nasa loob na. Depende yan. Depende sa case, Siguro. Pero sa akin, umabot na best friend lang. Best friend. Wala naman nagkaroon ng hiwala yan ng serye. Hindi umabot ng talagang relationship. Pinapili si Lord o walang ganon. Mahirap kalabas si Lord So, ever since before ka pumasok sa seminaryo, wala kasi talagang high school, nag-aaral lang ako. O dahil maigpit lola mo? Hindi. Hindi naman. Talagang, ewan ko, hindi lang, nung high school, elementary, hindi ako na-attract sa physical. Wala talaga. Talagang focus ako kay Lord. Hindi ko alam, baka may problema sa akin nun At baka ako parang, hindi ako naman nakakagusto, ganyan. Siguro crush lang, admiration. Pero yung talagang gugustuhin mo, parang wala. Pero may mga nag-pursue sa'yo? Nagpahayag na crush kita, meron naman, high school. Or kahit mga nasa seminaryo na ako. Mga kaparokya, ganyan. So, okay, fine. Okay, fine, I got you. Ganun lang. Pero sa loob ng seminaryo, ano yung tingin pinakamalaking challenge? Madami. Una, siyempre, hindi naman araw-araw may gana kang magdasal. Kasi part yan ng ano. Oo, hindi naman araw-araw may gana ka rin magsimba. May mga times na parang wala ka din gana, wala ka gana mag-aral, gana makisalamuha, gusto mo na lang magkulong.
Kaya mo na magdasal. Mm. I think those instances are the biggest challenge for me. Mm. Yung kahit na ayaw mo na, kailangan mo pa rin pumunta sa chapel, magdasal, Mm. magsimba, makipagsalamuha sa ibang tao, Mm. mag-aral. Mm. Dahil dito ka tinatawag ng Diyos. Dahil nandito ka sa seminary, you have to follow. Yun. Mm. Kahit na hindi mo gusto yung kasalamuha mo, you have to. Kahit hindi kayo okay, Yeah. you have to face them, you have to show up. Right. Ayun, show up, tama. Diba? Doon pumasok ka dito sa USD, di ba? Ilan kayo nun? I think 30 or 29. Ngayon? Yung iba naman nagpari na. Nagpari na. Naging pari na. Okay. Naordinahan na. Pero nung gumraduate on 2022, siguro sabihin natin 10 ang nawala. Nalagas. Ano naman pinakamasarap sa pagiging seminarista? Madami din. Kasi unang-una, iba yung esteem sa'yo ng tao, di ba? Kasi seminarista ka. Para kang gusto ko nilang pinagdadasal kasi magiging pari yan. Pari ng simbahan natin yan. Yan. So, lahat ng care bibigay sa'yo. Yan, na-experience ko naman na marami akong, kahit nababash ako, marami akong supporters. Marami na akong nagmamahal sa akin. Masabi ko na hindi ako kulang sa aruga. Hindi katulad ng mga bashers, di ba sinasabi natin? Nang babash sila, baka kulang sila sa aruga. Pero tayo na hindi natin ibababa yung level natin sa ganong klase ng attitude because we are loved. Yeah. Amen. Sobra ang mag-aruga ang Diyos sa atin. Yeah. At bilang seminarista, ramdam ko yung pag-aalaga ng mga tao, pag-aalaga ng Diyos. Ay mga klase mo. Ayun lang. Pag-aalaga ng mga klase, may kanya-kanya rin kasi mga struggles. Pero we support each other naman. So, ina-encourage mo ba yung mga kabataan na kahit di pa sila sure magpapare, okay ba silang pumasok na seminaryo? Oo naman. Dahil sa formation, minirinig akong ganyan eh. Totoo. Kahit na hindi kayo sure magpare, kapag pumasok kayo sa seminaryo, you will gain more than you will lose. Oh, wow. Mas, hindi nyo pagsisisiyang pumasok kayo. Kasi kahit na hindi kayo naging pare, yung mga natutunan nyo, yung mga naranasan nyo sa seminaryo, hindi nyo mararanasan nyo sa ibang school. Kahit sa ibang course. Or Kahit sa ibang course. Wala. Dito lang sa seminaryo. At, yun nga, sabi ko, magigain kayo. Experience, spiritually, intellectually, mentally, socially. Pero dumating ka ba sa point na yung sinasabing depression, brother? Oo. Nagkaroon ako ng depression. Una nga dahil yan sa pambubuli sa akin noon. Sa school? Bumaba yung self-esteem ko hanggang sa pagdating ko ng philosophy, may mga pari din na... Nambubuli? Hindi na. Question mark. Ewan ko. Sa study ko, pwede. Actually, study ko yan, thesis ko yan eh. May possibility na ang mga pare, mga religious, ay mangbuli. Meron. So, study ko yan, and I can defend that. Every one of us, even if you are a priest, kahit na pastor ka or ano, may tendency tayo na mangbuli. Ano masasabi mo sa clericalism? Clericalism. Yan ang gusto ko rin sanang i-defend. Gawing subject for thesis topic eh. Kasi, challenge niya ni Pope Francis, di ba? Na, bakit may mga pari na masyadong entitled? Clericalism. Na pari ako, hindi ko na dapat kailangang magkaroon ng discomfort. Lalo na sa mga diocesan. Di ba kasalanan din natin yan? Ng mga parokyano? Oo, isa pa din yan. Clericalism din. Na laity ka pero you act like a cleric. Diba? Hindi, hindi kaya kasalanan din ng mga parokyano dahil binibaby nila si Father? For me, hindi. Hindi, never naging kasalanan ng laity kasi the laity is just doing their part. Ang mga tao, parte na nilang magmahal sa pare. Ang pare lang ang kaya mag-control sa sarili niya. Dapat i-control niya yung sarili niya to handle everything properly.
Okay. Hindi ba yan natuturo sa sa loob ng seminaryo, I brother? think wala pang formal subject for that. Oo. Pero siguro nadadaanan lang sa Oo. topic. Pero yung subject about clericalism and gano'n, Paano i-handle yung... paano i-handle. Oo. Parang walang specific course Oo. about that Oo. sa bachelors. Ewan ko kung magte-take ka ng specialization, siguro meron. Yan, financial management, Yeah. diba, administrative Right. management, ganyan. Kasi di lang naman kayo dasal-dasal. Kaya, hindi lang scriptures, Oo. hindi lang Bible, hindi lang prayer, hindi lang liturgy. Kailangan ng administration, Yes. management. Yes. So, dapat lahat yan pinag-aaralan din. Mm. So, yun din siguro yung kulang. Dapat at an early stage na formation, sinasama na sa curriculum yung mga ganong topics and subjects. Ano yung pinakamalupit na challenge na hinarap mo bilang content creator? Itong recently, di ba? Ayan. Ang principle ko kasi sa pag-content creator, pagiging content creator, kung ano yung trending, yung principle ko, doon mo dapat ipasok yung gospel. Kung ano yung uso, kung ano yung trending, kung ano yung usapin, kailangan hindi mawawala ang gospel, hindi mawawala ang ebanghelyo. Dapat mong ipasok dyan. Nagkakaproblema lang tayo sa pamamaraan. Ako sumablay na ako yan, di ba, recently na bash. Do you miss my body? Oo, yan. Di ba, yung do you miss my body? So, inamin mo na may pagkakamali ka doon? May sablay doon. In the sense na, may mas better na way pa para ma-i-present. Pero, hindi mo ba siya ano din, impulse lang na... Oo, parang sumabay ka sa... Sumabay ako, dapat kailangan maipasok ni body. Naisip ko nun, the body of Christ. Diba? Kesa mag-long tayo sa physical body. Okay. Ang point ko lang naman doon is, kesa mag-long ka sa physical, carnal, mortal body, why not long for the body of Christ, which is the Eucharist? Kaya ang tanong doon, do you miss my body? Parang si Jesus na nagtatanong, nagko-communion ka pa ba? Parang, kasi may instance na, hindi tayo makapag-communion because we are in the state of mortal sin. Right. And we need to approach the sacrament of confession. May mga times sa akin, kasi, ewan ko, the general population, communion na lang ng communion, hindi naman nangungumpisan. So, paano nila mararamdaman yung sense of longing or missing the body of Christ kung kahit hindi ka nangungumpisan, communion ka ng communion. Yeah. Walang missing doon, walang longing doon. Pero yung acknowledge mo na sa state of sin ka, nagsisimba ka pero hindi ka makapag-communion, namimiss ko na mag-communion. So, kailangan ko nang pumunta sa sakramento ng kumpisan para ma-receive ko yung body. Wow. Yun yung pinapoint ko na, do you miss His body? Do you miss my body? Then go to the sacrament of confession. Kaso ang inaano nila kasi masyadong sexualized daw yung dating. Ayun nga. Kasi nga, dahil sa issue ni Maris Racal. Yun kasi yung trending. Pero, hindi ko naman intention na i-sexualize yung hindi ko alam what pinuskantok nun eh. About the bride and the groom. Right. Hindi ko alam kung anong meaning ng sexualization para sa kanila. Kasi in the first place, for me, sex is not a sin in itself. In a context of marriage. Oo. At in itself, because likha yan ng Diyos. Right. It's a gift. For procreation. Oo. Kung papag-aralan niyo pa ngayong theology of the body, of course, si Father Joel Jason, ang expert dyan eh. So, sa mga sinulat niya, sa mga talk niya, yung marital act, intimacy. At si Scott Hahn din, nagsabi si Scott Hahn, niliken niya yung Holy Communion sa marital act or intimacy. So, theologically speaking, I think naka-align naman ako sa iba nating mga theologians na ang Holy Communion is like a marital act between God, our spouse, and you as His spouse. Talagang yun yung intimacy nyo. At
sabi ni Scott Hahn, bakit mangungumon yun yung ibang sekta sa Katoliko kung hindi naman pa sila nabibinyagan? Right. So parang adultery yun. So, nakipag-intimate ka ng hindi ka naman kasapi. Or kapag hindi ka namumunyon, nakipag-intimate ka kay Lord, parang pamabastos naman sa katawan niya yun. Yeah. Ay, may hindi ka namumpisan. Pero ano yung tingin mo naging rabbit hole mo din? Ano yung, bakit? Ba't nagkamali? Yun nga, yung hindi ko siya na-present ng mas maganda. Kasi nga, ang ano talaga nun, yung issue, yung context ni Maris Racal at ni Anthony Jennings, which is about cheating. Yun yung mali. Yeah. So, nung after nun, ano yung na-realize mo? Na-realize ko dapat more discernment. Diba? Before Prudence. Oo, prudence, discernment. Saka, kailangan kasi may consult din. No? Kasi sabi ko nga sa'yo, spiritual director. team ako eh. Wala akong mga admin, ganyan. So, ngayon, Really? Wala. nag-iisip ako na kailangan Kala ko meron. Wala ba? Oo, wala. Ang ano lang, yung naghahawak lang yung isa for live streaming. Yeah. Pero yung a group of parang counselors, ganyan, wala pa. So, dumubuo pa ako ng team. Yeah. Para talagang check. And spiritual director, currently ba may mga spiritual Oo naman. Ako spiritual director. Hindi mo man na naisipan na tanong sa Oo. Father, ano ba ito? Kaya, minsan kasi nga, ako lang talaga. Nasanay ako nun na ako lang. So, ngayon, siyempre, kailangan natin mag-consult pa. More prudence, more discernment, and more consultation. Bakit sa tingin mo yun yung pinakamatindi? Kasi, ang dami nag-react. Madami ding bashing. Saka, parang na-involve ang Yes, na yung mga nagpadala ng sulat. Ganun. Ayun. Daw. Napatawag ka ba daw? Hindi naman. Ako mismo ang nag-approach ni Father Rector. No? Okay. Na-approach ko si Father Rector na Father, ano po bang dapat gawin? Ganyan. So, ayun naman, advice niya na, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, I just want to apologize na lang po. Kasi na-realize ko din na we have to be sensitive sa mga sensitivities ng bawat tao. Kasi hindi lahat naman pare-pareho. Parang yung iba sensitive sa ganitong topic, sensitive sa ganitong issue. Minsan hindi nila absorb agad, hindi nila ma-digest. So we have to be pastorally sensitive din to everyone. Yeah. Saka na-realize ko na ang isang content creator, religious and Catholic, lalo na pare, sila dapat ang mag-adjust sa sensitivities ng tao. Hindi yung tao yung mag-a-adjust eh. Ikaw mismo na proclaimer of the gospel, you have to adjust your words, you have to adjust your techniques, your ways, pastorally speaking. Yeah, minsan mahirap yan eh. Oo, yan ang challenge. Pero yun nga, yung constructive criticism, diba? Dun tayo mag-grow. Kaso dalawa yan lagi. Constructive, may destructive. Minsan dinedestroy ka na. Nagkamali ka lang ng isa. They will already put you down, destroy you, or crush you. Minsan hindi na din constructive. So, mahalaga, piliin mo din yung papakinggan. Kamusta yung peace of mind mo during that time? During that time, buti na lang talaga. May SD ako, buti na talaga. Meron ako mga pare na support. Actually, may mga pare na nagsasabi, di ko na lang i-reveal yung pangalan, no? Pero wala silang nakikitang mali. Minsan, kanya-kanya, di ba? Igalang naman natin yon. Ginagalang natin yung may nakita ng mali. Igalang naman natin yung walang nakita ng mali. Kasi hindi natin pwedeng i-force yung idea natin or idealism natin. May mga taong naapektuhan, may mga taong hindi naman naapektuhan sa ganun. May mga pare naman na full support sa akin. Sabi na, mabuti nga na open mo yung ganyang topic or issue or theological
concept para maging familiar sa mga tao. So, may mga support naman ako. So, parang nabawasan yung aking mental stress. At least, di ba, inadmit mo yung Oo naman. mistake mo. Kung saan ako nagkamali, hindi naman din perfecto tayo lahat. Niisip ko nga, Rick, sa seminaryan, so yung the seminaryan, pero puro palpak. Diba? Puro issue, ganyan, puro social media. Iniisip ko na lang na, bakit kaya, Lord, ako pa yung the seminaryan? Pwede naman yung ibang mas matino. Pero sa pag-uusap namin ni Lord, parang sinabi niya na, gusto ko lang ipakita na kahit seminarista, hindi perfecto. Nasa proseso pa din ng paglago. Wala ka namang makikitang perfecto na seminarista, perfecto ng pare. Yeah. So, ako siguro yung para ipakita na the seminarian is not perfect. Yeah. The seminarian has his own issues to solve, to struggle with. And kasi 'di ba parang hindi ka pa pare pero massive na yung reach mo. May follower mo sa Facebook, I think 1 million. 1.4. Oo. Paano ina-handle yung ganun? Paano? They treat me just a simple Ricks. Just a simple seminarian as every seminarian. Like anyone. Like any seminarian. Isa lang din ako simple. May mas magagaling pa dyan. Summa cum laude. May president ng Theological Society. May mga Senate President ng seminaryo namin. Senate President? May ano kasi kami, may Seminary Senate. Okay, teka. Ganun. Okay. May magaling sa sports. So, lahat naman kami merong different charism. Okay. Lahat naman kami pantay-pantay. Hindi naman ako tinrate ng special treatment. Yeah. Wala namang ganun. Pero, na-ambition mo ba yung sarili mo na nandito ka sa social media, na darating ka sa ganitong point? Oo. Feeling ko, oo. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako sa video. Pinapakailaman ko yung video cam ng kuya ko. So, hanggang dito, kasi mga bata kami, nagwagawa ko ng parody. Parang sila Michael D, ganyan. Yung actingan, ganyan. Or mga lokohan. Ginagaya namin yung mga teleserye. Usong-uso yan. Oo, di ba? Pero sabi ko, hanggang dito na lang ba? Bakit hindi ko gamitin sa Panginoon? So, na-envision ko na balang araw yung talent ko about video, about editing, gagamitin ko for the glory of God. For the gospel. Wow. Vision ko yun. Galing. And, ano masasabi mo sa mga anti-Catholics na ginagamit ng mga pagkakamali ng mga Katoliko para sira ng simbahan? Alam niyo, masasabi ko sa mga anti-Catholics. Mapaparap ka na lang ba? Oo. Hindi ka nakabisado. Ang sabi ko, tigilan nyo na yan. Nag-a-aksaya kayo ng oras. So, kasi kung yung foundation nyo ay pagkakamali, ang pangit namang foundation nun. Pagkakamali ng iba, parang pumupondo lang kayo sa mga mali. Para siraan pa. Ang pondo nyo na mali, tapos ang ways nyo pa paninira. So, hindi na yata gawain ng Kristiyano yan. Gawain na ng the evil one yan, the accuser. So, I think instead of pumondo kayo sa pagkakamali, manira kayo, instead of doing that, focus on your relationship with God muna. Yun ang foundation nyo. Yan. Puna kayo ng puna. Ano ba yung, how does your relationship with God work? How is your relationship with God working? Magdasal muna kayo, mag-meditate kayo mag-isa, mag-contemplate kayo sa mga mysteries of salvation. Pero may lumapit na ba sa'yo na ibang sekta? Wala. Wala pa naman. Na ano? Para makipag-debate? Makipag-debate. Siguro ang dami niyan noon. Nung nag-grow yung Facebook page. Ang dami mga message na, tara, debate tayo. Bakit ganyan sinasabi mo sa Biblia? Bakit mo si Brother Eli? Ba't mo yung flesh? Mga ganyan. Debate tayo, harap tayo. Siyempre, hindi mo naman din papatulan. Mga gano'n. Pero personal, wala pa? Personal, wala pa. Wala pa.
Wala ka pang ganun na encounter na ganyan. Wala. Are you saved? May ganun ba? Walang ganun. No? Meron rin sumakatok sa bahay. Tao po, ganyan. Di ba may mga ganun Yes. Ano po kami, Jehovah's Witness, or Mormons. Pero po ba kayong time, pag-usapan kay Jesus? Ano pong gusto niyo malaman? Di ba ganun sabihin mo? Sige po, ano pong gusto niyo malaman? Ganun lang, yung mga nagbabahay-bahay lang. Hindi naman ako nag-engage masyado. Yeah, pero hindi mo nakikita yung sarili mo para kang si Father Darwin Gitgano? Sa ngayon, dati, pagdebate, ganyan. Ngayon, saan masasabi kong hindi pa ako equipped sa ganyan Sa mga, hindi pa ako although may mga, of course, basic alam natin, mga dogmas, di ba? And how to defend. Basic teachings. Pero yung talaga makipagdebate ka, parang hindi pa sa ngayon. Pero gusto ko. In the future? In the future, baka. I want to engage in debates with Protestants. Yeah. Pero hindi bardagulan. Oo, hindi bardagulan. Pwede rin dialogue. Pwede rin naman. Try natin. Pero soon pa. So, after ng recent controversy mo, natakot ka bang magpatuloy sa online evangelization? May ganun bang tendency? May ganun. Siyempre. Teka muna. Sabi ko siguro, delete ko na lang kaya ito. Yung mga ganun, yung tukso din siguro ng demonyo na hinto mo na yan, nadapa ka na, wala ka ng pag-asa. Delete mo na, wala ka ng value. Ganun. Dumating sa point na gano'n. Kahit nga, bukasyon ko, sabi ko, alis na ako sa pagpapare. Kasi parang nawalan na ako, nayurakan na pagkatao ko, ganyan, binash na ako lahat. Dumating yung sa point na gano'n. Pero dahil sa mga spiritual directors ko, spiritual advisors, mga malalapit sa aking pare, hindi naman ako nawalan ng pag-asa. Wow. At bilang seminarista, paano mo in-handle ang fame? Hindi ko nga din iniisip na sikat ako. Kahit dati pa, ayaw kong isipin na, oy, may 1.4 million followers ako, i-like me. Kahit minsan hindi ako ewan ko lang siguro joke, pero yung seryosohin ko na kailangan i-like me yung page ko, kailangan magparami ako ng followers. Pilitin ko sila. Parang hindi ko yung nagawa. Siguro tinutokso na ng iba, oy, i-like nyo yan, i-like nyo yung page na yan. Pero sa akin, hindi ko ipipilit na i-like nyo yung page ko or na famous ako. Hindi ko iniisip yung gano'n. Iniisip ko lang na ako ay katulad din ng ibang seminarista. Same level ka. Yeah. Aanin mo naman yung 1.4 followers mo kung bagsak ka naman sa theology. Aanin mo yung 1.4 followers mo kung di ka naman marunong makisama. Ayos, diba? Pero sa mga ibang nakikita ka ng mga ibang tao, pag sa mall ako, wala naman. Wala naman. Sa simbahan, minsan di naman din ako napapansin Pag talk lang, kasi alam nila ako yung speaker. So, siyempre, halapit sila. Brother Riggs, pa-picture, ganyan. Kasi alam na nila ako yun. Pero kung hindi nila alam na ako yung nandun, pag pumunta ako doon, hindi naman nila ako papansinin. Okay. Ano yung mga biggest misconception ng mga tao tungkol sa mga seminarista, brother? Biggest misconception na ang seminarista ay pari na. Ganyan. Minsan, seminarista, magpapari na yun. Hindi tayo sure doon. Kahit na malapit, kahit nasa final years na yan, ng seminaryo or ng formation, hindi pwedeng i-equate ang seminarista na magpapari na. Okay. Or pari na. Hindi pa rin natin sure yun. Magpapari na sa formation, yes, seminarista yan. Yun yung misconception. Pangalawa na, hindi nagkakamali. Na anghel ng ugali, ng mga walang issue. Kasi seminarista, kasi dapat walang issue, pero hindi. Meron din kaming sarili-sariling struggles. Meron din kaming dapat ayusin din sa sarili natin. Kapag seminarista, matalino, hindi lahat. Kasi ako nga, nag-struggle pa rin sa intellectual formation. Nag-struggle din ako sa academics.
Hindi din lahat ng seminarista ay ganun katalino. Si St. John Vianney nga, di ba? Yeah. Napagsak. Pari siya, pero Right. hindi naman siya ganun kagaling. Mm. In terms of academics. So, yun yung mga misconception. Or hindi nagkakamali, hindi nagkakaroon ng kasalanan, no? Oo, hindi nagkakaroon. Hindi nagmumura, or hindi nagagalit. Hindi nagagalit, di ba? Oo. Magagalit din naman. Pasaway din kami. Opo, pasaway din po ang mga seminarista. Tulad lang din ng ibang tao. Wow. At least, di ba, medyo dapat makita din natin yung reals, yung other side. Other side. Diba? Kasala, may mga kapilyuhan. Diba? Right. Bala na kayo kung anong isang doon. Pero para sa'yo, ano yung pinakamalaking problema ng mga Katoliko ngayon? Pinakamalaking problema ng mga Katoliko ngayon? Bakit marami ang lumalayo sa Catholic faith? Hindi sila nag-iisip ng tama. Hindi na sila nag-iisip ng tama. Or should I say, hindi na nila iniisip yung eternal life. Gospel ngayon yun, Ngayon, di ba? About hell. Oo. So, ang iniisip na lang nila kung ano yung relevant sa mundo, hindi na nila iniisip na meron palang kabilang buhay. Minsan, nagiging so secular na mga Katoliko. Bar dito, bar doon, bardagulan dito, bardagulan doon, politika dito, politika dyan. Puro, na lang, secularity, or secular concerns. Right. Na wala na talaga sa kanila yung religious concern, spiritual concern. Wala namang kinalaman sa salvation, no? Oo. Yun doon ang tanong pagkakamali, Yung mga pinakamalaking problema. Problema. Katoliko ngayon. Hindi na tayo nakafocus sa things that are above. Diba nga sabi ni St. Paul, set your minds on things that are above. Wala na. Ang mga Katoliko parang nasa below na. Mga secular concerns na. Kaya gumising tayo ulit. Gisingin natin yung mga espiritu natin para ituon naman natin yung isip natin sa spiritual concerns. Malapit pa ba ako sa Diyos? Paano ko pa ba mapapalalim yung relasyon ko sa Panginoon? Yeah. Ikaw, bilang seminarista, ano yung sa tingin mo magiging contribution mo dun? Of course, kailangan paalalahanan natin lagi. Tao. At ako mismo, bilang seminarista, ako mismo dapat, hindi ako malunod sa secularismo. Hindi ako malunod sa concerns of the world. Right. Bilang seminarista, dapat araw-araw hindi nawawala yung connection ko sa Panginoon. Araw-araw, ito ginagawa ko ng routine na after breakfast, I will spend time in front of the Blessed Sacrament every day. Wow. Para hindi mawala yung connection sa Panginoon. Gaano karaming Katoliko ang nag-spend time pa sa harap ng Blessed Sacrament. Puro ang spend time nila social Facebook, social media. Yeah. So, paano na pa nila malalaman yung concerns about spiritual things? Kung ikaw ay in God's time, ma-ordain bilang pare, ano yung saan ka magfo-focus? Tingin mo? Una, pastoral efforts sa social media. Kasi ito na yung kinukuha ko yung social communications. Pangalawa, ako, iniisip ko yung pastoral care natin sa media practitioners, especially sa mga artists, especially sa mga actors, actresses, content creators, pastoral care for media companies, media practitioners. Yun. Wow. Sa mga artista, sa mga gumaganap sa pelikula, meron pa kaya silang pastoral care? Diba? Or lalo na yung mga may Viva Max na mga ganyan. Meron pa kaya silang pastoral care?
Ang hirap ay pastoral care niya. Kaya nga, yun ang challenge. Oh. How do we reach out to these people who Wow. are making these kinds of content? Oh my gosh. Diba? Meron pa kaya silang Diyos? Meron pa kaya silang religious affiliation? We have to reach out to them. Yeah. Hindi lahat parang si Alden Richards na meron. Merong spiritual director, di ba? Na-exorcist pa. Exorcist pa sa Antipolo yan. So, paano na sila Catherine Bernardo? Kaya rin marami sigurong naghihiwalay or hindi siniseryoso yung relationship because wala silang proper guidance. Sabihin nila, magulang ang may hawak niyan, magulang, sarili ng pamilya may hawak niyan. Pero ako, effort dapat may religious insertion aspects sa ganitong show business sa context ng media. Yun. So, gusto ko mag-focus doon. Wow. Pero pakapigilan ako ng diocese. Kasi dito ka muna. Nahin mo muna yung assignment sa ni Bishop. I-appoint ka sa parokya o di doon. Nice. I'm looking forward dyan, brother. Siyempre, importante yan, lalo na nandito na tayo sa age na to. No, digital, di ba? And it will never stop. Actually, magiging na siya Totoo yan. Needs. Sabi nga ni Pope Francis, sa kanyang isa sa mga letters niya ba yan? Or homilees, na hindi mo na mapaghihiwalay yung digital life sa real life. Right. Talagang kasama na sa part ng buhay ng tao yung digital life niya. Kaya nga, on life Hindi na offline or online. On life. Yung sa life mo, kasama na doon yung online life mo. Right. Yeah. Kaya nga, bumuo silang dicastery of, di ba, sa social media. Social media. Kasi nakikita nila yung importance. Talagang parte na siya ng buhay. Yeah. Actually, ang simbahan nga parang way behind pa tayo sa paggamit ng mga social media, ng mga AI, yung mga, di ba, yung mga ginagamit ng mga iba nga, pang scam pa di ba? Sobrang advanced na. All out na yun ni Bishop Song. Mga scammers. Yeah. Kailan talaga may maximize ng simbahan para magamit talaga sa mabuti. Di ba? So, ano yung masasabi mo, brother, sa mga nagsasabing, bakit ako magsisimba? Pwede naman ako magdasal mag-isa sa bahay. Ayun, bakit ako magsisimba? Pwede mo ako magdasal sa bahay. Bakit nga gusto mong pumunta sa langit? Kung sa simbahan lang, hindi ka makapunta. Yun yung, pwede sa bahay ka na hanggang sa kabilang buhay sa bahay ka, sige. Huwag ka sa langit. Kasi pwede ka namang magdasal dyan. So, kasi, masasabi ko lang, hindi mo makukuha sa bahay yung sakramento ng isa unless na lang pumunta sa iyo yung pare araw-araw, linggo-linggo. Wala namang ganon. Ano linggo-linggo magpunta sa bahay yung pare? You have to go to the church and to participate in the liturgy. Hindi pwede yung magdasal na lang. Kasi utos ng Diyos yun, di ba? Right. Keep the Sabbath or the Lord's Day holy. And how do we keep that? We go to church and we participate in the divine liturgy. Yeah. In the Mass. At hindi mo yan pwedeng gawin sa bahay. Direct to God. Kung direct to God lang, hindi God made a sacrament. God established sacrament. Right. And it's necessary for salvation. And masasabi mo, puro online mass na lang ginagawa ng iba? Ay, nako. Mag-online heaven na lang din kayo. Mapupunta kayo sa online heaven. Walang virtual lang. Kumbaga, andito kami sa heaven, kayo virtual lang kayo. Puro online mass lang kayo. Virtual din kayo sa langit. Video call tayo doon. Nandito pa rin kayo. Online mass is not a sacrament. Pwedeng sacramental siya kasi nakaka-help spiritual life. Pero we can never receive the Eucharist in an online mass. So, it's not a valid sacrament. Yeah. And ano masasabi mo sa mga Katolikong mahilig sa TikTok trends pero tamad magbasa ng Bible? TikTok trends pero tamad magbasa sa Bible? Ano ba yan? Or catechism? Oo. Delikado yun. Delikado yung buhay nyo. Mga Katoliko na puro TikTok.
malang makapagbasa ng Bible, tamad magbasa ng catechism, it will have a great dangerous repercussion sa buhay niyo, sa kabilang buhay. Baka hindi kayo papasokan ni San Pedro sa langit. Kasi tatanong mo niya, anong ginawa niya? Nag-TikTok lang kayo. Diyan na lang kayo sa gate ng heaven mag-TikTok. Ganon. Kasi wala naman silang, ewan ko, magkakaroon yan ng great repercussion sa buhay nila. Hindi nila malilive yung life nila to the fullest as a Catholic. Kasi ako, di ba, may TikTok, very enticing din, bawat scroll mo, minsan gugulat ka na lang, 5 minutes na ako scroll, walang kwentang buhay to. Di ba, diba, ako na yun, di ba, minsan nakaka-entice kung puro kalokohan niya, di ba, pero may realize, you wasted a lot of time. Yeah. Kapag kanyamay habang buhay, you wasted your life. Right. Di ba? So, kaya temptation ng malaki ng demonyo yun na para sirain ang buhay. Distraction. Sabi mo nga. Kaya, eto si Shell ko, ang ganda-ganda na napaproud ako sa sarili ko na may time na 1 oras hindi ako gagamit ng Facebook kasi kaharap ko lang si Jesus sa Blessed Sacrament. Wow. Pagkatapos ng paglabas. 1 hour talaga, 1 hour. 1 hour. May sa 30 minutes. Pero okay na yun. Iba nga, 5 minutes, di na mapakali. Okay. Kahit 30 minutes lang. Mapaproud ka na yes, wala akong ibang inisip kundi si Jesus. Kaharap ko lang siya. Kahit 30 minutes lang yan. Maganda 1 hour. Nice. Kahit 1 hour lang yan. Matagal yun. Nakaka-proud. At malaki yung impact nun sa araw mo. Kasi alam mong konektado ka pa rin kay Lord. At alam mo sa sarili mo, kaya mong bitawan yung cellphone for Him. Yeah. Nice. Kaya may dadating na time na kung bibitawan mo yung gadget mo, kayang-kaya mo na. Kasi kinaya mo ng 1 oras. Kaya mo nang bitawan yan. Amen. At kung makakausap mo si Pope Francis ngayon, ano yung itatanong mo, sasabihin mo sa kanya? Pope Francis, huwag ka munang madeden. Pope Francis, please, huwag ka po munang bibitaw. Kasi ginagawa ko pa yung thesis ko. Thesis ko kasi about sa synodality niya. Okay. About sa vision niya for a synodal church. Isa pa, kailangan ka pa ng simbahan. Kailangan pang ma-realize ng simbahan yung synodality. And malaki ang impact ng presence dun sa simbahan. So, Pope Francis, please, huwag ka munang bumitaw. Okay, huwag mo nang habemos, Papa. Kayo pa muna, huwag muna. Please. Ayaw ko muna ng bagong Santo Papa. Kasi gusto ko si Pope Francis na pamamalakad. Pag Pilipino yung sumunod. Okay din naman. Okay. Cardinal Tagle. Proud din kami dyan. Para tayo dyan sa best. Yeah. Filipino Pope. Pero sa ngayon, Pope Francis dyan ka muna. Kapit lang. Kung may susunod man, sana si Cardinal Tagle na. Diba? Sabi nga ng iba, continuation. Kasi pareho silang Jesuit, formation. Yeah. Ano masasabi mo kay Carlo Acutis? I mean, cyber apostle yun. Lodi natin yan. Tsaka dapat yan ang halimbawa ng bawat content creator. Ginawa lang niya ang pagko-content for God, diba? Para sa Eucharist, ganyan. And then, hindi nawala sa kanya yung love for Eucharistic adoration. Kahit na busy siya sa web, pero lagi siyang may time to have Eucharistic adoration, Mass, sacraments. So, he's our model as content creators. Personally ba kanino ka may devotion? Devotion? Marami. 4 yun Saint Faustina, Divine Mercy. Pangalawa, Saint Jose Maria Escriva, Holiness in Ordinary Events of Life. Pangatlo, Saint Ignatius of Loyola, the fire of your passion for the greater glory of God. Yeah. At pang-4, si Saint Teresa of the Child Jesus. Simple way of love. Little way of love. Wow. Yung 4 na yun, malalapit sa personal saints ko. Personal devotion ko. 4 na saints na yun. Kung maging pari ka pa, gusto mo maging exorcist? Ayoko. Bakit naman? Ayoko kasi
parang hindi yan yung gift ko, hindi yan yung charism ko. Paano pag in-assign ka ng bishop mo? Sabi sa bahala kayo. Kung in-assign ako, go. I will undergo formation, di ba? Training. Pero kung tatanungan ako, ayoko. Kasi mabigat yun. Mabigat yan para sa akin. Hindi yan ang linya ko. Hindi yan ang charisma ko. At paano mo gusto maalala ka ng mga tao bilang isang Catholic influencer at future priest? Gusto ko lang maalala ko na nag-try akong makipag-engage sa social media, ipa-proclaim yung ating faith. Kahit na datapa, nagkamali, hindi perfecto, maraming issues, maraming kontrobersya. Nakilala nila ako, naalala nila ako na this is someone who tried his best, who used his talents for our faith, our Catholic faith. And may mga question lang dito, brother. Okay. From Chelsea Rivera, I thought he was already ordained anyway. He's also one who's worth following. It's good to feature his vocation story. The challenges that he has encountered to inspire parents, children, and communities to help informing priestly vocation among our youth. Maybe you have updated data related to the need for more priests. It will be nice to get accurate info on this. I have a question about discernment, not only for religious calling, but also when making decision or handling life situation for lay people. What it is and how do we know that our decisions are the ones that God wants for us? Thank you very much. Parang Okay. duguilong ko din. Okay. Yun yung sinasabi. Actually, ang mga expert dyan sa discernment ay mga Jesuita. Yeah. Talagang alam nila yung may discernment of the spirits. Ignition spirituality. Oo. Na kailangan kasi yung may mga spirits na good spirits, evil spirits, and the voice of God. So, wala tayong choice. Wala tayong ibang paraan para malaman kung ang desisyon ba natin ay kalooban ng Diyos. Kundi moments and moments of prayer and meditation and contemplation. Wow. Meron pa ba nun dito? Wala. Kaya kung makadesisyon sila, very impulsive. Grabe. Kasi wala nang discernment. Sa ingay ng mundo ngayon. Kaya. So, paano mo malalaman kung talagang ito ba talaga yung tinatawag sa'yo ng Diyos? Kaya nga, bago mag-ordain ng pare, pinapa 30-day retreat siya. So, 30 days yun, isang buwan. Isang minuto nga lang, 5 minutes nga lang. Hindi natin kaya magstay sa prayer in front of the Blessed Sacrament. 30 days. So, we really have to make time to spend time with God in discerning our decisions. Yeah. Consult mo. Mararamdaman mo naman it's a miracle. Parang magic. Hindi sa magic, miracle na magsasalita talaga sa'yo ang Diyos. Yeah. O kaya gumamit silang hollow up, di ba? Kaya, di ba? May app na tayo dyan. Shout out, servers, kasi, parang delikado din pala yun. Bakit? Yung discernment. Akala ko yung hollow. Hindi hollow. Hindi follow, The best yun. The best yung hollow. Delikado yung discernment. Bakit? Kasi kita mo yung nangyayari sa mga ibang sekta. 3 araw nagkulong, di ba? Patay tayo. Kaya kailangan talagang authentic listening to God's word. Hindi na yung sarili mong desisyon. Naging sugo na. Di ba? Delikado. From Nolo Franco, target ng devil ang kabataan, lalo na mga babae, para alisin sila sa Catholic Church papunta sa mga Protestant sect, lalo na sa born again. Oo, totoo yan. It's the work of the devil to division, di ba? Hilahin ka, ialis ka sa katawan ni Kristo, dalhin ka sa ibang sekta. It's the work of the evil one to divide. Wow. Ingat tayo na humiwalay sa totoong kawan ni Kristo. Sa katawan ni Kristo, ang simbahang Katolika. And from Daniel Eric Placido, Brother Rix, if matuloy or more ordained as priest,
may chance ka ba maging exorcist priest? Sinagot mo na to eh. Sorry. Sorry. Siguro may chance kung kalooban ng Diyos. Kayo hiling kayo ng hiling. Baka mapunta nga ako dyan, no? Diyos ko. Pagdasal niyo ako. Shoutout si Father Winston. Father Winston, sorry. Hindi ko po kayang sundan yung yapak niyo. At mahirap yan. Mahirap yan. Sabi niya dito, sana may episode ulit kayo ng itanong mo kay Soriano, simbahan ng Sasugao. Soon. Kaso, wala nang, may tatanong kay Soriano, wala na siya. Magtanong na ka sa akin. Hindi, soon. Sige. Gawa tayong episode yan. But, yun pala yung naisip mong segment. Oo, kasi di ba si Soriano, sumasagot siya. Tanong ng Katoliko. Dapat i-address sa simbahan. Bakit sa kanya tinatanong? So, yung mga tinanong sa kanya about rebulto, purgatorio, ang sasagot dapat simbahan. Katikisim. Kaya ako gumawa ng segment na yun to provide real answers from authoritative teachings, which is the catechism. Kasi kung si Soriano lang sasagot, pwede niyang ma-mislead ang tao. Yeah. Pwede niyang ma-manipulate. Kaya ang daming followers ng mga taga-MC. Ayan. Mga ang dating daan. Isa nagchat-chat may message ng threats din. Ganyan. Shout out sa inyo, no? May iba kayong mga kapatid lang naman. Hindi ka naman nila lahat. Nawala na sila. Yeah. May na-encounter ka ba dahil sa ginagawa mo na convert sa Catholic faith na ibang... Merong mga nag-message na hindi naman galing talagang protestante. Yung target ko kasi talaga, yung mga sleeping Catholic. Tatawagin kong sleeping Catholics. Mga lukewarm. Oo, mga lukewarm Catholics, di ba? Meron ako mga nagising na paalab ng mga Katoliko. Mga nag-message. Hindi ako pala, sorry. Si Lord. The Lord. May nagising si Lord sa magitan ng ginagawa natin. May mga nag-message sa akin na, thank you, Brother Rix, for your efforts. Dati akong hindi nagsisimba, pero dahil sa mga pakikinig sa'yo, parang lumalin yung paniniwala ko sa Diyos. May problema ako na nakatulungan ako ma-solve. Yeah. May mga ganon. Nice. Dati silang KBL at CEO. KBL Kasal Binagliding. Hindi ko alam CEO. Christmas and Easter only. Yeah. Christmas and Easter only. Man. CEO. Di ba pag Easter? No, Ash Wednesday, di ba? Ash Wednesday. Christmas, ibang gabi. Ay nako, gumising na kayo. Kamusta ka nung Ash Wednesday? Nag-assist ka ba? Dito lang sa US. Dito kami nag-misa sa Plaza Mayor. Pero nag-assist ka na ba sa mga... Sa parokya. Parokya. Nag-acolyte na. Nag-ano din ako ng ablution, yung paglilinis ng chalice. Wow. Ganong gawain ng acolyte. Pero nagbibigay na kayo ng communion. And siguro, bakit mahal mo pagiging Katoliko, brother? Mahal na mahal ko unang-una kasi itong tinatag ng Panginoon sa Kristo. Meron tayong Santo Papa. Meron tayong Ama sa pananampalataya na successors of the apostles. Mahal na mahal ko ang pagiging Katoliko dahil nandito ang mga sakramento binigay ng Panginoon na tinatag niya. Sakramento ng binyag, ng komunyon, ng Eucharistia, ng kumpisal, lahat na. We have all the means to receive sanctifying grace. Nahirap, sabi nga ni Scott Hahn, salvation is attainable. But with the sacraments, it's easy. Parang, Amen. Sacraments is our way to salvation. So, madali, napapadali yung ating salvation dahil sa mga sakramento. Sakramentas, nandyan. Tatawag ka ng pare, meron kang matatawagan. May sinasalniban, tatawag ka ng pare, masusolve yan. Merong mga gumagambala. Lahat na sa simbahang Katoliko Lahat ng parte na hinahanap ko sa buhay. Financial, di pumunta ka sa Caritas, Manila. Nagugutom ka, pumunta ka sa mga charity organization ng simbahan. Nagkasala ka, may ka ng tawad sa kumpisal. Lahat na ano pa bang hahanapin mo? Asawa.
Huwag lang asawang pare, no? Asawa, meron din. Meron din. Hanap ka din dyan. Huwag lang pare. O, lang pare. At madre. Kung humahanap ka ng asawa, pumunta ka sa Singles for Christ. Yeah. Diba? Baka meron dyan. Sige. Couples for Christ. Jumoin ka dyan. Baka maihanap ka nila. Ano pa ba? lahat na hanapin mo. So, ano yung pwede nilang ma-look forward sa in the future, Brother Rick? Ayun. Paano ka nila mapa-follow at masusubaybayan? Ayun. Look forward nyo yung aking ginagawang thesis ngayon. Research ko yung study ko about towards safe digital ecclesial church. Kasi minsan hindi na safe ang digital space eh. Ang dami ng trolls, ang dami ng disinformation, ang dami ng cyber threats. So, sa research ko, So, bullying pa rin, no? pwede dyan. Pwede gossiping, defamation, ganyan. Lalo na yung disinformation. Yeah. Disinformation is the voluntary or the intentional spreading of falsehood Yeah. to harm people. Right. Yan, yung study ko. So, abangan nyo kung paano ko gagamitin ang synodality ni Pope Francis to address pastorally disinformation. So, may plano ka bang iyan yan in the future yung gagawin mo? Hopefully, Paano gagawin mo? may plano akong Gagawin libro or ano? Presentation? Presentation, content sa vlog, ganyan. Or kung in the future may chance mag-publish, pwede. Tapos, abangan din siguro yung aking Ordination? Oo. Sana, in God's time, in God's will. Ordination, ipagdasal niyo po ako na naway mag-ordinahan na sa pagkadiakono. Meron ka bang target date or? Siguro next year. Yun. 1 year preparation pa ako for the ordination to the diaconate. So, yun. Tapos after ng diaconate, 1 year siguro performing ministry, diaconal ministry before priesthood ordination. Wow. So, talagang kabang-abang yan. Abang-abang Brother mga kaibigan. That maraming nagdadasal at sabi mo nagmamahal sa'yo, di ba? Dahil, hindi naman tayo perfecto in our, lalo na kung tayo ay nasa social media, talagang lahat na ma-magnify dyan eh. Na, saka isang salita lang, pwede ka na husgahan. Sabi niya ni Pope Francis, huwag niyong hayaan na mag-away-away kayo sa isang salita. Meron siyang sinabi, nag-address siya sa mga journalists. Na do not let your bickering happen in just a single word with just right. Kailangan nating makinig, makipag-dialogue with maturity. With maturity. Minsan immature na yung pinagsasabi natin. Makapag-attack lang, makapag-condemn lang. We have maturity at all. Bardagulan yan, sabi mo. Bardagulan. We have to be mature in dialogue. Yeah. Amen. So, maraming salamat. Thank you so much. Brother Rick, or I may say, Father Rick today. Hopefully. Dalawa lang yan. Father Ricks na pare. Bishop. Father Ricks na may asawa. Dalawang Father Ricks lang. Ikaw, nakikita mo Bishop, Cardinal, or Pope? Hindi. Ayoko. Parang Bishops ko po. Dito pa nga lang, binabash na ako eh. Maraming ko kontra niyan. Pagka sinabi na maging bishop ka, ano po? Maraming mag-aano na. Right. At syempre, di ba, yung responsibility talaga, di ba? Responsibility and siguro, hindi talaga ako pang bishop. Marami pang mas magagaling dyan. Hindi ka ba na-advise na ni Bishop Sok during nung nagkausap kayo? Nilagay lang niya yung skull cap niya sa ulo ko. So, ayoko mag-assume. Sabihin, assumera ako. Ano lang tayo? Surrendering to God's will. Amen. Amen. And the last word, Brother Riggs, before kami humingi ng panalangin.
Yun lang, sana supportahan niyo si Brother Adrian no, sa kanyang mga contest because he's really doing this ministry for the growth of our faith. Diba? Amen. Our Catholic faith. This discussion, these interviews that he has been doing, sana makatulong sa paglago ng pananampalataya ng mga viewers, mga audience. So yun, please continue to support his ministry. And sana kami din, hindi lang ako, humihingi sa inyo ng panalangin. For sure. Mga magpapari. Please pray for us that we may do God's will and fulfill what He has planned for us. Amen. Yes, At ipagdadasal ka namin, Salamat. Brother Rick, sa iyong magiging pang endeavor sa iyong buhay. Salamat, brother. I'm sure magiging mabuti kang pare at mag-inspire ng marami pang mga Pilipinong Katoliko na bumalik sa kanilang Catholic faith. Sabi nga, di ba, many Catholics are not, is sacramentalized but not evangelized, di ba? Not catechized, and kailangan natin yung mga pareng involved talaga sa social media, apologetics. Dahil, let's face it, minsan pag kahit pare tatanungin about arguments, hindi makasagot. Ngayon, yung mga future priests sana, ano ba nakikita mo sa mga bagong pare ngayon? Pare, actually, magagaling na sila. Magagaling na. Hindi, magagaling sila. Magagaling na. Dati hindi magaling. Galing sila. Before, yung mga pare noon, di ba? St. Thomas Aquinas. Yan. So, ngayon, sana mabalik na yung ganong intellectual capacity or formation ng mga pare. Nakikita naman natin, very literate sila sa liturgy. Diba? May mga pare dati kasi siguro that's the implementation of Vatican II. Hula-hula pa lang. Right. So, paano i-implement? Kaya may mga liturgical abuse. Ngayon, mga bagong pare, maalam sila. So, thank you so much, Brother Rix. And we're praying for you and baka pwede kaming humingi ng closing prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for this opportunity, for bringing us together with Brother Adrian and to all our viewers here, audience, listening. Bless and protect us, Lord, from all harm. Give us your grace, Lord, especially sanctifying grace. Fill us with your blessings and power so that we may do your most holy will. The most important thing that we can do in our life Yes, Lord. is to fulfill what you has prepared, what you has envisioned for us, Lord. Yes, Lord. And Lord, as we end this conversation, may you remain in us. May you remain in our hearts and our minds so that may bring you wherever we go. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. So, thank you so much, Brother Rix. And sana sa susunod natin pagkikita ay Father na tatawag kasi. Sana. Okay, Rev. So, thank you, Thanks. brother. And God bless. I'm so blessed Bye-bye. to have been here. Thank you. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka-faith by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko ng interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group,
ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.